Game na ho mga kababayan. Naku po, eto. Unang-unang balita, mukhang malulungkot kayo dito. Bakit ho, mga boss chipa mo, sir? Kasi base po dito sa nakita natin, mga kababayan, ano ba nagbalita dito? Base po dito sa ipinablish, mga kababayan, 100% hindi ko alam kung sinong nagbalita, pero nakalathala po mga kababayan, si Saldico daw po, mga boss chipamo sir, ay hindi na nakadetine sa Prague. Yan po, Saldico not detained at all in Prague. Martinez said there is no definite timeline yet for possible return to the Philippines. Pero hindi ko masasabi at hindi ko sasabihin no mga kababayan na nag-fake news si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit do? Kasi nangyari talaga at talagang naharang si Saldico doon sa Prague mga kababayan, mga boss chief amo sir. Ngayon, sige, ipagpalagay natin, hindi nakadetine, nakalaya, nakalabas. Di ho ba mga boss chief amo sir? Pero isa lang po ang sinisigurado ko dyan mga kababayan. Sa pag-contact po ng Pilipinas at pakikipag-ugnayan po ng Pilipinas, mga boss chief amo sir, panigurado ho ako na si Saldico, alam niyo ho yung parang aso, yung merong collar dito tapos may hawak-hawak, no? Saan o kahit saan magpunta si Saldico, mga kababayan, may mga nakabuntot na diyan o may warning na yan na hindi din ho makakalayo, mga boss chief amo sir. Yun ho ang pagkakaintindi ko. Kung sakali man si Saldico ay wala sa kulungan, wala sa detention facility or whatever, pero may nakabuntot diyan palagi ho mga bossing, no? Yun po yung kagandahan sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas, mga boss chief amo sir, sa Prague. Oh, basahin natin. So, who's spreading fake news now? Former ako Bico Party, wala. Hindi nag-spread ng fake news ang ating Pangulo, no? So, who's spreading fake news now? Sabi dito, former ako Bicol Party List Representative Elizalde Saldico was not arrested in the Czech Republic. The Department of Justice admitted Thursday, no? The clarification came 7 days after President Ferdinand Marcos himself said in a social media post 16 April that Ko had been arrested in Prague. Yun yung nangyari. Ngayon, baka nakawala lang, baka hinayaan lang dahil nga po kailangan matagal pang proseso at mahaba-haba pa pong proseso upang pag-aralan yung kiniklaim ng Pilipinas kay Saldico. Di ba? Merlita Astalcop, shout out po sa inyo. Malacanang earlier branded as fake news statement made by former presidential spokesperson Harry Roque saying was no record of any Filipino, much less Ko, having been arrested in Czech capital. Ito dapat si Roque ang makuha at mahuli na ho din mga kababayan. Magsabay ho sila. Ano po? Dahil pag nagsabay po yan, dalawa na yan mga kababayan, at tapos iisa lang ang oblo, ay nako, mukhang parehas mukhang parehas ho itong maputi mga kababayan, no? Parehas magiging baby doon sa oblo. In an interview, DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez stressed the needs to distinguish between legal jurisdiction, noting that Ko was not under arrest under Czech law. We have to be careful with nomenclature. He was not arrested. When Saldico was found in the Czech Republic, their government notified the Philippines. Pero mga kababayan, napansin nyo po yung mga DDS, no? Nung ipinabalita ho, mga kababayan, nung ipinabalita po ni Pangulong Bongbong Marcos na si Saldico ay naaresto na, ewan ko, parang gustong parang gusto po manatili na lang si Saldico kung saan kinaroroonan Isa, si Harry Roque, sa nagsasabi o tinuturuan pa si Saldico kung paano makakapag-stay. Ang tingin ko ho dito, mga kababayan, dahil na din po nasabi ni Roque yun, di ba? Totoo yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, na aresto dahil kulang yung mga papeles. Ngayon, dahil po may mga legal na proseso na kailangan tapusin, pag-aralan, lahat bago isubmit, iuwi sa Pilipinas, si Harry Roque,
pansamantala po muna ngayong nakakalaya, no? Ganun po ang basa ko diyan, mga kababayan. Pero yung pansamantalang pagkakalaya o ngayong tinatamasa ni Saldico, mga bossing, para po yang merong nakasakal-sakal sa kanya. Okay. So tapos na yung sinasabi o yung binigay namin sa iyo na panahon, no, na makalaya. Kailangan ka nang umuwi sa Pilipinas. Ganun ho ang nakikita ko diyan, mga kababayan, no? Ganon, ngayon, eto naman si Roque, mga kababayan, mga boss chief Amoser, bibilangan ko na yan. Ano po, bakit? Marso, nung naaresto si dating Pangulong Duterte at idinala sa Hague. Marso din ho, nung nagpakita si Harry Roque, no? Doon po sa harap ng ICC at mukhang tanga na ipinagpipilitan yung kanyang sarili para maging abogado daw po ni dating Pangulong Duterte. Marso yon. So, lumagpas na po ang Marso. Ngayon, Abril, matatapos na ang Abril. No? So, sa madaling salita po, 1 taon at 1 buwan na ang lumipas. Magdadalawang buwan na. Yun pong asylum ni Harry Roque. 1 taon at kalahati po bago po ilabas yung niyan. Ilabas yung magiging resulta po. So, sa madaling salita po, merong 4 na buwan na lang po na nalalabi kay Harry Roque at malamang sa alamang po, bago matapos yung 4 na buwan na yan, iuuwi na itong si Roque. At ito, yung kay Saldico, panigurado, baka magkasabay pa po yung dalawa, mga kababayan. No? Bakit po nasabing ganon? Ang Pilipinas, kumpletos rekados doon sa mga ebidensya kay Saldico. Ultimo yung video ni Saldico, nagsasabi, ako po nag-attend na maleta. Kay Roque naman, mga kababayan, ipapakita lang po ng Pilipinas, eto yung mga naging hearing namin. Ito yung mga pagpunta ni Harry Roque. Tapos bigla na lang hindi na dumalo doon sa Congress at wala na, lumayas na ng Pilipinas. Kaya naging wanted sa amin si Roque. No? At ito po, may 17 na mga magsasaka na nagrereklamo. Idinidemanda si Harry Roque dahil sa land grabbing. Ito po, merong mga nagrereklamong mga Pilipino na si Roque ay isa doon sa mga illegal recruiter or whatever. Di ba? Yan lang ho, mga kababayan. Siyempre, yung dalawang bansa, Czech Republic at Pilipinas, at kung saan man, yung kay Harry Roque, mag-uusap po yan. Hahanapin, aalamin po nila yung katotohanan sa dalawang panig. Sa tingin niyo po ba, si Harry Roque nagsasabi ng totoo na kaya lang siya ginigipit ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay dahil po nakasuporta siya kay dating Pangulong Duterte. Paano pag nakita nung bansa na hiningan niya ng asylum na isinusuka siya ng mga Duterte, ipinipilit niya na siya yung maging lawyer ni dating Pangulong Duterte, pero ayaw ng mga Duterte. Wala na, X na ho agad, mga kababayan. Di po ba? Kaya yung dalawa na yan, malapit-lapit na din po yung umuwi, mga kababayan. No? At naniniwala at patuloy po akong nagtitiwala sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Sir Archie Beroya, sobrang takot daw ni Roque. Alam na wala siyang kawala sa kaso pag nahuli at naiuwi. Sabi ni Sir Sunny Reyes, pansin nyo ang humbang hinihimas.